Matapos magkanya-kanya para pigilan ang pag-aani, tinumog si Killua ng isang pulutong na mga assassin. At ngayon, nakaharap niya ang leader nila, isang Chimera Ant na nagngangalang Icalgo. Akalain mo yun, isang pugita. Huwag mo ako nagkakit pugita! Kailangan ko maghanap ng bagong katawan na titirhan para ma-charge ko ng panel ko. Bahala na magkapatid ng Orthros sa isang ito. Uy, nagkita tayo ulit. Oo nga eh. Long time no see ah. Joke lang. May tanong ako sa'yo. Sige ba? Magtanong ka lang. Kung gusto mo talaga akong takasan, bakit hindi ka tumalon sa lawa? Kung iisipin yun ang pinakanatural na gawin para sa'yo, dahil nakatira ka dati sa dagat, huwag mo sabihin hindi mo ginawa yun dahil hindi ka marunong lumangoy. Tungkol sa bagay na yan, alam mo kasi... Sa dugo, tama? Basta nakakaamoy ng dugo ang mga kasamahan mo sa lawa, nababaliw sila at wala silang pakialam kung sino ang kakampi nila o hindi. Basta aatake sila. Dahil malubha ang mga sugat mo ngayon kapag tumalon ka sa lawa at tsak na pagpipiestahan ka nila. Tama ba ako? Sabihin na lang nating hindi nalalayo sa katotohanan ng sinabi mo. Ikaw, ano na, natalo mo na ba? Hindi pa, naglalaban pa rin kami. Sino bang kinakausap mo dyan? Lagot! Nadulas ako! Oo nga pala, kaya niyong lahat makipag-usap gamit ng telepathy. Boss mo ba yun? Yung mukhang gamo-gamo na umaaligid sa akin kanina pa. Ay, naku, hindi ko naman boss yun. Hoy, Icalgo, naririnig mo ba ako? Icalgo, opo, naglalaban pa rin kami hanggang ngayon. Ganun ba? Nakakabala pala kaya. Basta sabihin mo kagad kapag may napipasan ka, mas madaling makahalata ang mahigit 100 tutubi sa loob ng isang kulob na espasyo tulad ng kuwebang yon. Kaya naman, hindi ko may papadala sa loob nyo ng mga satellite dragonflies ko. Ganito na lang, magkasundo tayo. Kung sasabihin mo sa akin ang kapangyarihan ng boss mo, hahayaan kitang makaalis dito ng buhay. Bibigyan kita ng 10 segundo. 8 segundo. 7 segundo. 'Alam mo, pinangarap kong mabuhay muli bilang isang pusit. Pinakahinahangaan ko ang Cairo 2 Days Specteti. Iniisip mo siguro magkatulad lang ang mga pugita at pusit. Kung gano'n nagkakamali ka. Ang mga pugita, pangit. Ang mga pusit, pusit-tastic. Para sa akin, para sila mga Diyosa sa ganda. 2 segundo na lang. Hindi ako isang traitor. Oo, kita ko nga sa mga mata mo. Wala akong magagawa kundi umasa na sana isa na akong pusit sa susunod kong buhay. Bakit? Para sa akin, astig ka. Kung hindi tayo nagkakilala ng ganito, tingin ko magiging magkaibigan tayong dalawa. Nagulat ka, no? Hindi mo siguro inaasahan na kayang tumalong ng ganito kataas ang isang isda. Dudurugin kita kasama niya kinakapitan mong stalactite. Icalgo, sumagot ka. Opo, naglalaban pa rin kami hanggang ngayon. Kamusta? Gumamit na ba siya kung anong sandata o espesyal na abilidad? Icalgo! Hindi pa. Mula kanina. Puro mano-mano lang siyang nakikipaglaban. Ano na? Wala ka nang pawala. Kaya simula mo na magmakaawa sa akin. Dali na. Masyado mong masakit kaya hindi ka na makapagsalita. Ay, salamat naman. Mas gusto kong kalaban ng mga kagaya mong walang kwenta. Kapag ganito, di na ako nagdadalawang isip. Tama! Walang kwenta talaga ang isang yon. Kaya nga pampagulo lang siya eh. Nagawa ko na!
Boss Orto! Nakabit ko na yung badge! Nagtagumpay ang inyong tapat na lingkod na si Cobber! Kung ganon, game start na. Siguradong magiging masaya to. Delikado na to. Ayaw pa rin tumigil ng pagdudugo. Ang mabuti pa, lumabas na muna ako sa lugar na to. Digital sound ba yun? Narinig ko galing sa utak ko. Ano? Isang isda? Pero paano? Nasa lupa ako. Ano bang nangyayari dito? May kalaban ba? Bakit wala man lang ako naramdamang aura? Ayun na naman. Wala uli ako nakita o naramdamang aura. Basta bigla na lang itong lumitaw. Ano ba ito? Masama ito. Hindi ko matunton ang pinanggagalingan ng mga atake. 108 points. Malamang natatakot ka at hindi mo naiintindihan na nangyayari. Tama ba? Sa ngayon wala kang magagawa kundi pakinggan ang boses ko sa loob ng utak mo. Di ba? Kung tumagal pa ang buhay mo, baka sakali maintindihan mo rin bago ka mamatay. Tulad ng hula ko, mga isdang gawa sa nen nga. Pero kung ganun, bakit hindi ko sila maramdaman? Siguradong may kondisyon para matupad ang ganitong klaseng ability. At natupad nila yon. Isang special ability na hindi maaaring makita o maramdaman hanggang sa pagtama nito sa katawan. Maganda ang nagiging takbo ng lahat. O ano na? May napagtanto ka na ba kahit paano tungkol sa mga nangyayari sa'yo? Tatlo lang. Tatlong isda lang ang kaya niyang palitawin ng sabay-sabay. Pagkatapos ng panandali ang mawawala ang mga isda. At ang pinapahiwatig nitong matitingkad na kulay na nilagay niya sa buong katawan ko. Isa lang. Ang kapangyarihan niya may kinalaman sa darts. Bingo! Tumpak ang hula mo. Pero sorry ka na lang dahil kahit alam mo na kung ano ito, wala ka rin magagawa. Dahil ang aking mga Nenfish dummies, walang pisikal na kaanyuan hanggang sa oras na tumusok sila sa laman mo. Kaya naman imposible silang salamin. Siya nga pala, yung kaliwang balikan ko 54 points. Espesyal ang dartboard na ginagamit ko. Konektado ito sa iba't ibang bahagi ng katawan ng target ko na may katumbas na puntos. Halimbawa na lang. Yung kanang siko mo, 27 points. Yung kanang palad mo, 18 points. Kaya 99 points lahat yun. O anong problema? Bakit wala ka nang imik dyan? Ano na, patay ka na ba? Pero ngayon pala nagsisimula ang laro. 6 triple 4 13. Bravo! Ang galing nun, kuya. Mukhang ganadong-ganado ka ngayon. Aba, syempre naman. Nakasalalay dito mga buhay natin. Nag-uumpisa ang kapangyarihan ng magkapatid na Ortho kapag gumagawa ng Nen Badge ang nakababatang kapatid na babae na siyang nagsisimulang gumana sa oras na maikabit ito sa kanilang target. Ito ang nagsisilbing koneksyon ng target sa dartboard na siya namang nilikha ng mas nakatatandang kapatid na lalaki. Hanggat hindi natatapos ang laro, walang sino man na makakapagtanggal ng badge kahit ang magkapatid na Ortho mismo. Sa tuwing pinatatamaan ng dartboard, katumbas ito ng pag-atake ng needlefish sa isang bahagi ng katawan ng target. Walang paraan para maiwasan ang atake nito dahil hanggat hindi nakabaon sa katawan ng target ang mga needlefish, hindi sila nabubuo. Kaya imposibleng maramdaman o makailag sa lahat ng pag-atake nila. Ito ang aming walang mintis na kapangyarihan, ang Darts ni Darts. Natural lang na may balik din ang ganitong Nen ability sa magkapatid. Habang aktibo ang badge, wala makakatalo sa kanila. Pero kung sakaling sumablay ang nakatatandang kapatid sa pinakahuling tira na siya magpapasya sa kalalabasan ng laro, lahat ng pinsalang natamo ng target hanggang sa puntong yun, malilipat sa magkapatid na Ortho. Imposibleng matalo kami. At simple lang ang dahilan. Dahil binubuklod kami ng pinakamatibay na pagtitiwala sa buong mundo. Malapit na. Konti na lang.